nagsasama-sama sa paglulunsad ng Save the Philippines Coalition. And in this afternoon's event, I am tasked to share my views of our national situation at this critical juncture of our republic. Lahat tayo ay mulat sa nagaganap sa ating bansa. Kanyang susunod sa utos ng isang grandfather na leader. But just the same, pag-usapan muna natin ang ating ekonomiya. Sa halip na pinagpuntungan ng edukasyon, ang lagi kong inuuna sa kalsatan ay ang edukasyon. Under Bongbong Marcos Jr., our country has sunk and the economy has taken a serious and solid hit due to massive corruption and looting of people's money. Looting of public funds. These are not my words. I'm just reiterating the words of no less than his fellow leader, the President of South Korea, President Lee Jae-myung. This was his word, and when he justified his decision, his government's decision to withdraw that 28.8 billion pesos loan granted to the Philippines. Binawi niya ang pautang na yan dahil sa massive corruption at looting of public funds. Na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. The value of our peso has sunk and has fallen in its lowest level and still stands at 59 to a dollar. Halos 1/4 or 25% na ng halaga ng ating piso ang nalusaw. Parang kailan lamang noong taong 2022, nasa 55 pesos pa ang palitan ng piso kontra dolyar. Pagalasin ang mga dapat pagalasin, tulungin ang dapat tulungin. Matapos lamang ang 3 taon ni Bongbong Marcos, nasa 59 pesos na ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. At sa abo, sa kalukuyan ng mga sistema, sa gabay ng mga pinagagawa at pagsaka, sabay-sabay natin itatayo ang gobyerno bayan. Ang ating third quarter GDP is at a miserable 4%, the slowest growth in over 4 years. Sinabi nga ng direktor ng Ateneo, Center for Research and Development, na si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes, and I quote, "Because investors' confidence has been shaken,
foreign investors are pulling back the scandal, referring to the flood control fund scandal, referring to the bicameral conference committee report scandal, referring to the illegal, invalid, immoral, criminal, unconstitutional 2025 national budget has created a mix of political risk, uncertainty, and social unrest. Ang ugat ng lahat ng korupsyon sa ating bansa ay nagmumula sa ating taunang budget. Nasa budget nakaangkla, nasa budget nakaugat ang lahat ng uri ng korupsyon, subalit lantaran, talamak at higit na garapalan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Sinimulan niya ito sa pagpirma. Sinabi na namin, ibinunyag na ni Congressman Sing Ungab na napakaraming blanco diyan sa panukalang budget, diyan sa bicameral conference committee report ng 19th Congress. Nagkalihinan sa pagkagahasa sa pera ng taong bayan si Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, at ang kanyang kapalit, si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi natitigil dyan sapagkat meron din silang kahalihinan sa pagkagahasa sa pera ng mga Pilipino. Pagdating naman sa parte ng Senado, ang chairperson ng Finance Committee, walang iba kundi ang dating Senadora Grace Poe.